Yeah, Bombo Jazz, kailangan talaga na may may strict na compliance ng safety, security, especially diyan sa atin kasi number one, syempre umaalis. So kailangan i-monitor ang sa mga seafarers kasi lalo sa DMW yung sa kontrata. So andun lang nakapaloob ng mga ang karapatan ng mga seafarers. Actually, hindi lang sa amin, also OFWs, and especially dyan sa atin, kailangan ni strict compliance dyan sa atin dahil maraming mga substandard, alam mo na dyan sa atin. So maraming sumusuway sa mga patakaran natin. So para lang makalis, mga bayarin, gano'n, dyan sa atin sa domestic, mostly. So dito sa naman sa international, so covered kami sa DMW ng gobyerno natin. So namo-monitor nila, sagot naman nila lahat. So mas lalo ngayon mas madali kasi one click away lang, pwede mo ma-message yung DMW. So sasagot kagad sila. Hindi kagaya noon na talagang pahirapan. Pero sa inyo, Sir Mike, paano na-i-ensure yung safety ninyo kapag kayo pa ay nasa barko? Kasi, syempre, hindi lamang yung kapag may mga nakakasalubong po kayong mga sasakyang pandagat ng mga ibang mga lahi. Alam naman po natin yan. Kapag may mga bagyo na nasasalubong po ninyo, paano masisiguro, syempre, ng pamilya po ninyo na kayo po ay nasa magiging maayos po na kondisyon, Sir Mike? Ngayon kasi, alam mo sa technologies ngayon, so meron na kami monitor na namin. So, ang bagyo. So, bago kami makarating sa lugar na yon o kung saan yung ruta namin, madidetect na namin. Kasi sa apps, meron ng apps kasi ngayon, Bombo Jazz, na pwede mo nang i-click. Then, may internet na rin sa barko. So, automatic masagap mo na kagad yung 2 days before ka makarating or 1 day. Alam mo na yung pupuntahan mo na delikado. Paano pala yung umiiral, sir? Like, kunwari, nasa kalagitnaan kayo ng inyong pagbiyahe, meron pang hindi magandang nangyari, like, na-aksidente habang nasa barko, nagkasakit habang nasa barko. So, paano yung nagiging sistema para matiyak na syempre yung buhay, hindi natin masasabi kung kailan pwedeng mawala, di ba? Gaano yung kaagap na response, syempre, ng company ninyo para kahit papaano madala kayo kaagad sa ospital o kaya naman kayo ay malapatan ng paunang luna, Sir Mike? Kasi dito sa amin, may medical doctor kami which is a second officer. So first aid lang yung mailapat kumbaga. Ang namin officer. Then pag malapit kami in case na sa tabi, so may medical evacuation ng isang seaman kung hindi na talaga kaya. Pero kung kaya naman, pwede siyang turukan ng pampamanhid on board until na makarating kami sa malapit na puerto or sa tabing lupa. So anytime, meron namang dito, may strict compliance paano anong gagawin. First aid, depende Bombo dyan sa kaso ng kung ano yung sakit ng isang seaman. So kung kaya, yun, kalapatan lang ng pampamanhid or kung Pero pag hindi na talaga kaya, so medivac, kung yung tinatawag na medivac. So tatawag lang ng one call away lang, message, tapos through satellite. Pero Sir Mike, ano ba yung masasabi ninyo na pinakamahirap na maaaring kaharapin ng isang seaman habang naglalayag po sa karagatan? Sa ngayon, alam niyo naman, hindi naman lingid sa ating yung dito sa Strait of Hormuz. So talagang mahirap. Gaya nung last February, dapat nasa airport na ako, yung connecting flight ko sa Qatar. So nasa airport na ako, pinabalik ako ng office ko kasi biglang nagsarado yung airspace. So matindi yung yung dagok na yung Iran tsaka US na sa Hormuz. So mahirap talaga na pag doon ng mga biyahe. Ito yung nangyari nung nakaraan, may pinasabog na naman. So rest in peace doon sa
sa kabaro namin na tinamaan at namatay on Kayo board. ba, Sir Mike, ikaw ba, naisip mo na, dahil dun sa mga pangyayari na yan, na yun nga, nakikita nyo na may mga barkong pinapasabugan na, wait lang, parang ito na ata yung sign na dapat kong iwan yung pagbabarko kasi baka susunod yung barko na namin yung pasabugan, hindi ko na makita yung pamilya ko. Oo, Bombo Jazz, lagi kong nasa isip na kada alis kung na hindi natin malaman kung talagang doon ang biyahe ng kasi every time, anytime pwedeng magpalit ng ng biyahe yung barko. Kung pwedeng pumunta sa may piracy area or doon sa may sa war lakes area diyan sa may Russia or diyan sa may Black Sea or sa Strait of Hormuz. So andun na para rin kami mga na nasa hukay na rin isang paa namin. So expected worst case scenario na ganun talaga. So gaya nung nangyari ng nakaraan na hindi na in-expect na tinamaan ng drone yung isang barko. Tanker pa yun, Bombo Jazz. So ayun, hindi nakaligtas yung isang official din. Tinamaan yung sa bridge banda nila. So ayun, yun talaga yung pero dasal talaga yung namin para makaiwas.